Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa isang kwento ng isang lalaki kung paano ba gumaling ang sugat niya sa kanyang paa at sa kanyang braso bagaman siya ay isang diabetic patient. Disclaimer lamang mga kaibigan, hindi ako isang doktor para makapagbigay sa inyo ng magandang advice pagdating sa inyong kalusugan. Itong kwentong ito ay tungkol sa kwento ng isang lalaki na sa amin ay kwento niya kung paano gumaling ang kanyang sugat sa kanyang daliri sa paa at ang sugat niya sa kanyang braso. Ito mga kaibigan ay isang teacher. Naikwento niya lamang ito sa amin. Teacher ito sa ibang lugar. Hindi ito teacher sa pinagtatrabahuan ko. Naikwento niya sa amin na siya daw po isang diabetic patient. At dahil nga diabetic patient siya, alam natin na isa sa maaaring maging komplikasyon ng sakit na diabetes ay ang pagkaputol ng paa kapag ikaw ay nasugatan sa paa o yung pagkakaroon ng sugat na hindi gumagaling. Yan yung naranasan nung lalaki na nakilala namin na sinabi niya siya ay may sugat sa kanyang daliri sa kanyang paa at sugat sa kanyang braso. Ang nangyari daw mga kaibigan, nagkaroon daw siya ng sugat sa kanyang daliri sa kanyang paa. At dahil nga diabetic patient siya, hindi daw po ito gumaling. Hanggang dumating sa punto, so sa sobrang takot niya, pumunta siya sa ospital at nagpakonsulta sa isang doktor. At sinabi nga ng doktor sa kanya mga kaibigan, dahil nga siya ay diabetic patient, kailangan nang i-amputate o putulin yung daliri niya sa kanyang paa. Pero, hindi kaagad pumayag ang teacher na ito na putulin ang kanyang daliri sa kanyang paa. Bagkus, umuwi siya sa bahay at humanap siya ng ibang paraan para masolusyonan niya yung problema niya na sugat sa kanyang paa na hindi gumagaling dahil siya ay isang diabetic patient. So, gumamit siya ng iba't ibang paraan. Nag-eksperimento na lamang siya, gumamit siya ng alcohol, gumamit siya ng suka, gumamit siya ng kung ano-anong bagay para pagalingin ang sugat niya sa kanyang paa o sugat niya sa kanyang daliri sa kanyang paa at hindi na ito putulin. Hanggang sa nakakita siya ng isang malunggay kung saan yung mga dahon ng malunggay ay kinuha niya at ang ginawa niya mga kaibigan ay dinikdik niya ito at in-squeeze niya yung juice na nagmula doon sa dahon ng malunggay at yun ang ipinatak niya sa sugat niya sa kanyang daliri sa paa. Aniya, ang ginawa niya, ipinaga niya iyon at yung mismong dahon ng malunggay ang siyang ipinambalot niya doon sa sugat at kanyang binalot ng tali. Hanggang sa napansin niya paunti-unti gumaling ang kanyang sugat sa kanyang daliri sa kanyang paa. So hindi naputol ang daliri niya sa kanyang paa sa kanyang paniniwala na ang nagpagaling sa kanya ay ang dahon ng malunggay. Ngayon, lumipas ang ilang buwan matapos na tuluyang gumaling ang kanyang daliri sa kanyang paa. Aniya, siya daw po habang siya ay nagmumotor, ang kanyang motor daw po ay sumemplang sa kalye habang siya ay nagmumotor. At dahil nga sumemplang sa kalye yung kanyang motor, muli siya po ay nagkaroon ng sugat. Pero ngayon naman mga kaibigan, nagkasugat siya sa kanyang braso. At akala niya gagaling din ito kaagad. Pero dahil nga siya ay isang diabetic patient, ganun uli ang nangyari mga kaibigan. Hindi muli gumaling ang kanyang sugat sa kanyang braso. So ganun uli ang ginawa niya mga kaibigan. Kumuha uli siya ng dahon ng malunggay. Dinikdik niya ito, piniga yung juice nito, at ipinangbuhos niya sa sugat sa kanyang braso yung mismong katas ng dahon ng malunggay. At yung mismong dahon ng malunggay na pinagpigaan niya, yun ang kanyang itinatapal at binabalot niya ng tela. Dahil sa pamamagitan daw nun, hindi daw dumidikit yung natuyong bahagi o yung natuyong sugat niya para kapag tinanggal niya yung bandage, hindi sumasama yung balat o natuyong balat sa kanyang sugat.
So ayon sa kanya, muli siya ay gumaling sa kanyang naranasang sugat, na ayon sa kanya, ganun lang uli ang kanyang ginamit. Dahon ng malunggay o yung katas ng dahon ng malunggay. At yung dahon ng malunggay mismo na pinagpigaan niya, yun mismo ang itinapal niya sa kanyang katawan. So ito mga kaibigan, ay kwento lamang ng isang lalaki na isang teacher sa isang malayong lugar tungkol sa kung paano gumaling ang kanyang sugat sa kanyang daliri sa kanyang paa at sugat sa kanyang braso gamit lang daw ang dahon ng malunggay. So ito ulitin ko sa inyo mga kaibigan, walang medical basis na magsasabi na ang malunggay ay makakatulong o makakapagpagaling sa sugat ng isang diabetic patient. Muli, ito ay kwento lamang ng isang lalaki. Kung meron ka mang sugat at ikaw ay diabetic patient, mas makakabuti pa rin sa iyo na kumonsulta muna sa doktor bago ka gumamit ng anumang herbal medicine o anumang halaman na gagamitin mo para sa iyong sugat. Sila pa rin ang nakakaalam ng makakabuti para sa iyo, kaibigan. Tandaan mo, kaibigan, na ang diabetes ay isang malalang sakit na maaaring magkaroon ng komplikasyon sa iyong katawan, tulad ng pagkakaroon ng chronic kidney failure o amputation dahil nga sa mga sugat na hindi gumagaling sa iyong katawan. Kaya't makakabuti na sundin mo ang anumang sabihin ng iyong doktor para ikaw ay makaiwas sa mga komplikasyon na dala ng diabetes. So hanggang dyan na lang mga kaibigan ang ating video. Sana meron kayo natutunan sa ating video sa oras na ito. At kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayo updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now, and as always, have a nice day everyone.